Ano po sa tingin niyo ang dahilan bakit nagsasawa ang isang tao? Nagsasawa siya dahil ba minsan walang bunga yung kanyang kapaguran? Nagsasawa siya dahil minsan ginawan siya ng masakit? Nagsasawa ang isang tao dahil minsan siyang sinaktan? Nagsasawa ang isang tao pag paulit-ulit na lang siyang sinasaktan. Nagsasawa ang isang tao pag paulit-ulit na lang na may ginagawang masakit, mali sa kanya. Nagsasawa ang isang tao pag kahit na paulit-ulit siyang nagtatrabaho, walang bunga yung kanyang kapaguran. Hindi po tayo nagsasawa dahil sa minsan lang. Nagsasawa tayo dahil paulit-ulit na lang, wala na lang pagbabago. At hindi mo masisisi ang tao pag paulit-ulit na lang. Anong kailangan mong gawin? Pag nagsasawa ka na, kailangan meron kang baguhin. Hindi po ba? Ano po ang kasabihan? Nothing will change if you change nothing. Ulitin ko po yun. Nothing will change if you change nothing. Ang dami sa atin, reklamo na reklamo, nagagalit, naiinis. Dahil nagpapatuloy yung masamang sitwasyon at karanasan sa kanilang buhay. Ang tanong, may ginawa ka na ba para mayroong nagbago? Ang galing nating magreklamo. Ang galing nating magalit. Pero may nagbabago ba sa pagreklamo mo? May nagagawa ka ba sa galit mo? Kung paulit-ulit ka na rin nagagalit, paulit-ulit ka na rin na naiinis, nagrereklamo, wala pa rin nangyayari. Hindi yan ang solusyon. You need to change something so that your life will change. Kamukha ang ating Panginoon dito sa kanyang kwento patungkol sa bayan ng Israel. Ang tigas ng ulo. Ang dami na niyang pinadala na mga propeta, pero hindi pa rin nagbabago. Pati mismo ang kanyang anak, si Jesus, anong ginawa nila sa kanya? Pinako pa sa krus. Pero dahil nasa at gusto ng Diyos Ama na magkaroon ng bunga dito sa kanyang bayan, sabi niya, papalitan ko kayo. Kukuha ko ng iba na mas mapagkakatiwalaan. Kukuha ko ng ibang bayan na kung saan silang magpapatubo at magpapakita ng magandang bunga. My dear friends, do not be a victim of your bad experience. Ang dami sa atin agad sumusuko na eh. Agad natin sinasabi, wala ka na magagawa dyan sa tatay mo, babaero talaga yan. Wala talaga tayong magagawa. Talagang dukha tayo, mahirap tayo, tanggapin na lang natin. Ganyan talaga eh. Paulit-ulit ka nang sumubok, bagsak ka pa rin. Ganyan talaga eh. Baka tanga ka talaga. Ganun ba? Ang dali nating sumuko. Pero nakakalimutan natin that if you don't like how your story is unfolding, if you feel that you are in the wrong story of your life, you can change your story. Dahil tandaan niyo po, sa istorya ng iyong buhay, sinong manunulat? Ikaw. Sa istorya ng iyong buhay, sinong aktor? Ikaw. Sa istorya ng iyong buhay, sinong direktor? Ikaw. Ikaw ang gumagawa ng kwento, ikaw ang lumalabas sa kwento, ikaw ang nagbibigay ng direksyon sa kwento mo. Huwag mong sisisihin ng ibang tao. Sisihin mo ang sarili mo. Kung paano ka mag-isip, kung paano ka magsalita, kung anong ginagawa mo araw-araw. Nakakatawa tayo eh. Ang dami sa atin, nagkakasala pero umaasa na magkakaroon ng pagpapala. Di po ba? How can you expect to be blessed by God if you keep on sinning? Nakakatawa tayo. Ang kulit natin. Paulit-ulit tayo sa paggawa ng mali, pero gusto natin, ano ang bunga? Mabuti. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Kung may pangit na nangyayari sa iyong buhay, anong kailangan mong gawin? Kailangan meron kang baguhin. At kung man nahihirapan ka, nandiyan ang Diyos para tulungan ka. Yes, you are the actor, you are the director, you are the writer of the story of your life. But remember, who is the producer of your movie, of your story? It is the Lord. Siya nagbigay ng buhay mo eh. Hahayaan ba ng Diyos na mabigo ka? Gusto ba ng Diyos na kulelat ka?
Hindi. Pero bakit nabibigo ka? Kasi lumalayo ka sa Kanya. Kasi gusto ka niyang tulungan, pero nagsasarili ka. My dear friends, you can write a better story for your life. Kung ayaw mong paulit-ulit ka na lang nagbabayad ng utang, magdesisyon ka ngayon na ang istorya mo ay tungkol sa pagtatagumpay mo sa hirap ng buhay. Kung nagsasawa ka na lang dyan sa kalokohan ng iyong asawa, magdesisyon ka ng istorya mo ay tungkol sa paghahanap kung paano ka magiging masaya at payapa. Kung sawa ka na dyan sa istorya ng buhay mo na puro na lang pag-inom ng gamot, nararamdaman mo, nagkakasakit ka, bakit hindi ka magdesisyon ngayon na ang kwento ng buhay mo ay tungkol sa pagpapalakas at tungkol sa paghilom, pagpapagaling? You can write a better story. Just decide and write it down. Kadalasan po, pag meron pumupunta dito sa parokya, binubuksan yung kanilang mga problema sa akin. Sinasabi ko, sulat nyo kung ano yung mga pangarap nyo, panaginip nyo, ano ba yung gusto nyo na mangyari sa inyong buhay. Meron po mag-asawa, lumapit sa akin. Parang aso't pusa, nag-aaway, hindi magkaintindihan. Sabi ko, oo, may problema kayo. Pero mas mahalaga, sulat nyo ano bang gusto nyong makita, maranasan dito sa inyong relasyon. Ang kulit, hindi ginawa yung assignment. Bumalik po dito sa parokya, umiiyak. Tinanong ko, ginawa nyo ba yung assignment? Father, hindi po kasi ganyan. Ang daming excuses, ang daming dahilan. Sabi ko, hindi kayo maaayos hanggat hindi nyo ginagawa yung assignment nyo. Alam nyo po, nung bumalik, nakangiti na. Ginawa yung assignment. Sabi, Father, salamat po, naging malinaw sa amin. Kasi, paano kayo magbabago kung wala kayong direksyon? San ba papunta ang buhay niyo? Mga kapatid, kailangan natin tanggapin, kailangan natin maunawaan na pag meron tayong masamang karanasan, isang kabanata lang yan sa inyong istorya. Your bad experience does not need to be your ending. Amen? Ano ang kabanata? Isa lang parte ng malaking kwento. Kaya nga kung merong kontrabida sa buhay mo, kung meron mang masamang sitwasyon dyan sa iyong kwento, chapter lang yan, kabanata lang yan, temporary lang yan. At hindi mawawala yan kung mananatili ka dyan. Kung gusto mong magbago, kailangan magpatuloy ka. Anong gusto mong makita sa iyong buhay? Ikaw ang sumulat. Ikaw ang managinip. Ikaw ang mangarap. Ipagdasal mo sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Amen? Huwag mo sisisihin ang ibang tao sa masamang karanasan mo. Sisihin mong sarili mo dahil wala kang binabago. Kaya mo naman baguhin Naisin mo lang, mangarap ka lang, ipagdasal mo lang. At makikita mo, gaganda ang istorya at kwento ng buhay mo sa tulong at sa grasya ng Diyos. Paano matalo ang problema mo? How to defeat your problems? At bakit ba madalas tayo'y natatalo sa ating mga problema? How can we triumph against our challenges in life? Why do we lose sometimes to our problems? Kailangan nating unawain ito, my dear friends, that life is a battle. Ang buhay ay isang labanan. Amen? At para manalo ka sa labanan, anong kailangan mong gawin? Kailangan magkaroon ka ng sandata. You need a weapon in order to win your battle, in order to win the war of life. Napakarami kasi sa atin, sugod lang ng sugod. Ano pa ang kasabihan natin? Bahala na. Kahit na paano katulungan ng Diyos, kung hindi mo naman tinutulungan ang iyong sarili, matatalo ka. Amen? Alam mo nang makikilaban ka, pero wala kang panlaban. Kahit na anong tulong na ibigay sa iyo ng Diyos, hindi ka niya matutulungan dahil hindi ka naghanda. Amen? At kung gusto mong manalo sa labanan, kailangan mo ding tignan kung maba ang sandata na gagamitin mo. Will
We lose sometimes in the battle of life because we are bringing the wrong weapon. We do not hold the right tools. Ang kasabihan, huwag kang pupunta sa barilan na may hawak na kutsilyo. You do not go to a gunfight with a sword. Alam mo na barilan yan pagkatapos may kutsilyo ka. Paglabas mo, patay ka na. Kung barilan ang labanan, ano dapat ang iyong sandata? Granada, para minsanan na, manalo ka. Napakarami sa atin. Yan ang malaking pagkakamali. May problema na, iba ang ginagawa. Iba ang sandata. Halimbawa na lang, may away kayong mag-asawa. Hindi kayo magkaintindihan. Anong sandata? Anong ginagawa? Murahan, silent treatment, cold shoulder. Sa tingin mo ba, mapupuksan niyo yung inyong away? Mali ang sandata, mali ang ginagawa. Amen? Halimbawa, may problema ka sa pera, financial problem, you are really struggling, nahihirapan ka sa iyong finances. Anong ginagawa ng iba? Nagpapaka-stress. Iisip na nag-iisip, nag-worry, nag-aalala, nag-overthink. Pero kahit na mag-isip ka na mag-isip, walang darating na pera. Kung saan sa iyong pag-aalala, kumikita ka, mag-alala ka na mag-alala. Pero alam natin, kahit na buong gabi kang mag-isip, huwag ka nang matulog, mag-alala ka na mag-alala, kahit na isang sentimo, wala kang tatanggapin. Amen? It is the wrong weapon. It is not the right tool. Kung may sakit ka, anong kailangan mong gawin? Ito magpahinga. Pero yung mga iba, nagpapaka-depress pa. Nagmumukmuk. Nagkukulong sa kwarto. Hindi lang yun. Nagbubugnot. Inaaway pa yung mga nag-aalaga sa kanila. Yun ba yung makakatulong sa iyo para gumaling ka? Hindi. Again, you have the wrong weapon. You do not have the right tool. And what is the best weapon? Anong pinaka-mabisang sandata laban sa problema? Anong sabi ni Padre Pio? That prayer is the best weapon that we have. It is the key to the heart of God. Gusto mong buksan ang puso ng Diyos sa iyo? Magdasal ka. Pero napakaraming dasal. Ano sa mga dasal na ito ang pinakamakapang-yarihan? Yung dasal na kung saan tinatawag mo ang pangalan ng Diyos. Remember that. That is why we can say, among all of the prayers, the best, the most powerful, the most effective is the cross. Because we invoke through the cross the name of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung gusto mong tulungan ka ng Diyos, anong sabi niya? Tumawag lang kayo. At paano natin tatawagin ng Diyos? Tawagin mo pangalan niya. Kayo po, tanungin ko kayo. Pag tinawag ka, sinabihan ka, hoy, lilingon ka, pero lalapit ka ba? Di ba masasaktan ka? Maiinsulto ka. Kung sisigawan ka, hoy, lumapit ka nga dito. Oh, hoy, patulong nga. Tutulungan mo ba? Baka nga istabin mo pa eh. Di po ba? Pero pag tinawag yung pangalan mo, di ba, lumuluwag ang ating puso, lumalambot ang ating kalooban. Gusto nating tulungan yung taong tumatawag. Why? Dahil may kasakian. The sweetest word that a person can hear is his or her own name. Tandaan niyo po yun. Pinakamasarap, pinakamatamis na salita na pwedeng marinig ng isang tao ay yung pangalan niya. Diyan yung maiintindihan bakit sa lahat ng ating panalangin, inuumpisan natin to sa ngalan ng Panginoon. Tinatapos natin ito sa ngalan ng Panginoon, sa Ama, sa Anak, sa Espiritu. Dahil tinatawag natin ang kanyang pangalan. Diyan tayo nagkakaroon ng lakas. That is why, call the name of the Lord. Make the sign of the cross. In your problems, whatever may be, do the sign of the cross.
When your head hurts, trace the sign of the cross. Naririnig mo, chismis, ibang tao, sumasakit yung loob mo, bakit hindi mo subukan? Make the sign of the cross sa iyong mga tenga para naman takpan ng Panginoon. Huwag mo nang pakinggan yung kung anong sinasabi nila. Di po ba? No? Kung man nakikita mo yung taong naninira sa'yo, yung kamag-anak mo na may ginawa na hindi maganda sa'yo, why not trace your eyes with the sign of the cross? If you are sick, saan bang parte ng katawan mo? Meron kang sakit. Why not trace the sign of the cross? Masakit na yung tiyan mo, no? May sakit ka sa puso, no? Diabetic ka. Always make the sign of the cross. If you want a miracle in your life, do the sign of the cross. Call the name of the Lord and believe you will receive God's blessing. Amen? Alam niyo po, palagi niyo naman na narinig sa akin na meron ako frozen shoulder. Meron din po ako sakit. Napakarami na po na pinuntahan kong nanghihilot, therapist, chiropractor, nagmamassage. Meron pong isa nang nakilala ko. Sa lahat na nanghilot sa akin, siya lang po ang nakakapagpagaling sa akin ngayon. Dati hindi ko po mataas yung kamay ko. Ngayon, natataas ko na po. Nagiginhawahan po ako pag hinihilot ako. Bakit? Bakit kakaiba po? Ito pong nagte-theraping ito. Bago po ako hawakan, nagdadasal muna siya. Kakaiba po ito. Tinatanong sa akin, Father, saan yung may sakit mo? Dito sa balikat. And then, he will be silent. Tatahimik muna po. Tapos naririnig ko, merong binubulong. Nararamdaman ko po, he's tracing the sign of the cross dito po sa aking kamay. Pagkatapos po niya akong hinawakan, aba, hindi na po naninigas yung kamay ko. See the miracle that you can receive if you pray and if you invoke the name of the Lord. Ano yung problema o suliranin na gusto mong magkaroon ng kasagutan? Ano yung problema na gusto mong malabanan, mapuksa? Definitely remember this. By praying, God will not remove your problems. Hindi aalisin ng Diyos yung problema mo. Ang magagawa lang ng Diyos, yung tulungan ka, yung hindi ka matalo. At paano kanya matutulungan? Humiling ka, tumawag ka, at kumapit ka sa Kanya. We believe that through the sacrifice of Jesus on the cross, we receive grace. Through the sign of the cross, we can conquer our problems. And through the name of God, the Father, the Son, the Holy Spirit, we receive His power. Alam niyo po bang sangkap ng buhay? Do you know the formula of life? Share ko po sa inyo. Tandaan niyo po ito. That life consists 90% happiness and 10% misery. 90% goodness, 10% evil. 90% graces, but 10% sin. Pakatandaan niyo po yan. Mas marami ang mabuti kesa sa masama. And the challenge for us is to stop holding on to misery. Because many times when we hold on to these bad things, we magnify them, we multiply them. 10% na lang yung pangit na nangyayari sa buhay mo, ginagawa mo pang 100%. Amen? Tingnan niyo po. Yan yung problema sa atin. Nakakalimutan na natin na mas marami, mas malaki ang grasya, kabutihan, tuwa na binibigay ng Diyos. Merong napakaliit na porsyento, 10%, pero hindi natin mabitawan at tayon ginagawa natin, pinapalaki natin, pinaparami natin, ginagawa nating big deal. Sa unang pagbasa, ang daming sinabing magaganda, napakabuti ng ating Panginoon sa kanyang bayan. I will save you. I will listen to your prayers and answer your prayers. I will not abandon you. Hindi kayo magugutom, hindi kayo mauuhaw. Papantayin ko ang mga bundok para mabilis ang inyong paglalakbay. Pero ano yung sinabi ng bayan ng Diyos? Iniwan tayo ng Diyos.
God has forsaken us, sabi nila. Dahil lang hindi nila nakikita ang Diyos, agad sasabihin nila na hindi daw sila maaalaala ng Diyos. And God reminded them, can a mother forsake their sons? Kaya ba ng isang ina nakalimutan ang kanyang anak? Yes, we pray na our Father. Yes, we address God as our Father. But do not forget, God has no gender. Walang kasarian ang Diyos. God is a loving Father, but God is also a loving Mother. At kahit kailanman, hindi tayo papabayaan, hindi tayo bibitawan, hindi tayo kakalimutan ng Diyos. Ang dami niyang ginagawang mabuti, dahil lang hindi mo siya makita, agad-agad sasabihin mo, inabandonan ka na ng Diyos. At ganyan din po yung narinig natin sa Ebanghelyo. Ang daming mga milagro na pinakita ng ating Panginoon. Ang dami niyang mabubuti na tinuturo sa mga tao. Nakakamangha yung kanyang mga ginagawa. Anong sabi ng mga Pariseo? Anong sabi ng mga Hudyo? Pinapantay niya yung sarili niya sa Diyos. Dahil tinatawag niya ang Diyos kanyang Ama. Ano yung nakita ng mga Hudyo? Lumabag siya doon sa araw ng Sabat. Dapat nagpapahinga, dapat walang ginagawa. Pero anong ginawa niya? Nakapagpagaling siya, dapat siyang patayin. Napakaraming ginawa ng mabuti ng ating Panginoon. Yung nakikita nila, yung mga maliliit na pagkakamali. At napakasakit po nun, hindi po ba? Siguro lahat tayo naranasan na din natin yan, no? At mararanasan natin yan sa buhay natin. Yung ang dami-dami mong ginawang mabuti, pagkatapos minsan ka lang magkakamali, parang ang sama-sama mo na. Napakakonti lang ng iyong pagkakamali, napakakonti lang ng iyong kasalanan, daig mo pang demonyo kung ikaw ay pag-usapan. Napakasakit. Kaya napakasakit din para sa mga ibang misis. Nasasabihan sila na hindi sila mahal ng kanilang mga mister dahil dun sa mga maliliit nilang kasalanan, mga maliliit nilang pagkukulang. Dahil lang busy sa pagtatrabaho, walang panahon para dun sa mister, maghahanap ng iba, kaya daw na-fall sa iba kasi walang quality time. Napakaliit na problema, pinapalaki, pinaparami. Hindi nakikita yung sakripisyo na araw-araw kumakayod, araw-araw nagkakalinga, inaaruga yung mister, pati yung mga anak. Napakasakit para sa isang magulang. Pagsabihan siya ng kanyang anak, yung pang-anak tatanim ng galit sa kanyang magulang dahil hindi lang napagbigyan. Pero hindi maalaala ng bata na mag-umpisa nung siya'y sanggol, nandun yung kanyang ina, nilamok lang ayaw padapuhin ng ina dun sa balat ng kanyang anak. Pag nagkakasakit, hindi alam ng magulang, hindi alam ng ina kung anong gagawin niya, umiiyak, natataranta. Hindi alam ng ina kung paano siya maghahanap ng pera para matustusan yung pangangailangan ng anak, pagkain, damit, mapag-aral. Pagkatapos napakaliit lang ng request, hindi lang mapagbigyan, nagdadabog na. Parang ang sama-sama ng ina, ng magulang niya. Ganyan din po sa aming mga pari, sa inyong mga parokyanos, hindi po ba? Hindi lang mapagbigyan doon sa gusto, hindi lang masunod nung pari yung plano nung parishioner. Sinisiraan ang pari. Kung ano-ano yung sinasabi sa pari, parang ang sama-sama ng pari. Nakakalungkot. Pagpilit nating binibigyan ng pansin yung mga maliliit na pagkukulang, kesa sa makita natin yung napakalaking grasya, napakalaking kabutihan. Yan yung kinakalungkot ng Diyos. At yan yung nakakalungkot sa ating buhay. Pero hindi naman kailangan maging ganyan yung buhay natin. Life doesn't have to be that way. Remember that. We should remember, tandaan niyo po, 90% ito ay puno ng tuwa at galak. 90% ito ay mabuti. 90% ito ay grasya. 10% lang. Meron pa rin maliit na porsyento kasi pumasok dyan yung masama. Pumasok dyan yung ahas. Kakaunti lang yung masama. Huwag mo naman yan bigyan ng pansin. Huwag mo naman yan paramihin. Huwag mo naman yang palakihin. Do not make the bad 10% your 100% in life. Because that is not how God made our life. Nung ginawa ng Panginoon ang lahat, ano yung sinabi ng Panginoon?
good. Very good. At yung masama, wala man. Parang awa nyo naman. Huwag nyo nang gawin very bad yung bad. Kaya magdasal po tayo. Tulungan tayo ng Diyos na mabitawan natin yung napakakonti na pagkakamali, kasalanan ng ibang tao o yung lungkot na nangyayari sa ating buhay. Iwanan mo na yan. Tapos bigyan mo ng pansin at palakihin mo, magpasalamat ka sa grasya at kabutihan ng Diyos.